The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The view Ayan. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating mga listeners and live viewers through our Radio Agri 90.1 Facebook page. Happy Thursday, everyone! Ngayong hapon ay isang panibagong episode ng ating programang Coco Talk, ang ating pagsasamahan. Ako po si CJ at kayo ay nakatutok ngayon sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. Yan, at ako naman po si Badef at ito po ang programa kung saan tatalakayin po natin ang iba't ibang mga topics, impormasyon, balita at usapin tungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities Component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec. So dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM PhilMec, kasaganaan para sa bayan. Yan, bago natin i-welcome ang ating guest. Yan, sige, we'll take note of that. Ayan, shout out sa ating live stream tech na si Ma'am Faydan. Ayan, nakaantabay sa atin. Kumbaga, behind the scenes natin. Sige Yan, po. bago natin i-welcome ang ating guest dito sa ating programa, batiin muna natin ang isang magandang hapon. Siyempre, ang ating Director 4, Dr. Janisha G. Alvindia. Ating Director 3, Sir Joel V. Dator. The head of the CTF FMOD, Dr. Andres M. Tuadas Jr. And to the head of the Chief of the Applied Communication Division, Sir Elijah Z. Davalos. Yes. And syempre to the rest of the division chiefs of PhilMec, magandang hapon po. At syempre batiin din natin, Ma'am CJ, of course, ang mga section chief din natin, especially Sir Jet Moleg Subaba, ang STIPS section head, and of course, our STIDS section head and our station manager, Ma'am Bess G. Magararo, na nasa meeting naman sila, separate meeting for AgriLink naman. So, isa ito sa napakalaking activity ng mga attached agencies, halos lahat ng mga involved agencies na nasa agricultural sector. So, yon. So, mag-a-announce tayo ng mga details yan sa mga susunod na panahon. And I think it will be on October, pero pine-prepare na siya actually. Ayan, syempre sa lahat ng mga kasamahan natin sa ACD at sa iba't ibang mga divisions natin sa PhilMec, ang buong PhilMec community, mga guards on duty po natin, mga utility personnel, at sa mga kapitbahay din po nating mga ahensya, ang ating mga estudyante, mga naiwan po sa kanilang mga tahanan ngayon pong mga oras na ito. Yan, good afternoon po sa inyo. Yes, sa ating special episode noong nakaraang linggo ay nakasama nga natin ang head ng CTF FMOD, walang iba kundi si Dr. Andres M. Tuares Jr. Tinalakay dito ang mga mahalagang impormasyon na kailangang malaman ng ating mga coconut farmers kung gusto nilang maging beneficiaryo ng programang CFIDP SPF. Yan, at sa... yes, sige. Siyempre, naging magandang simula rin po ang episode na yon para magkaroon siyempre ng awareness naman ang ating mga listeners and viewers sa existence ng programa CFIDP. At sa atin nga pong nakaraang episode, kasama si Sir Andy, ibinahagi niya sa atin, Ma'am CJ, yung tungkol sa CFIDP at gayon din yung papel ng ating ahensya, ang PhilMec, sa programang ito at ang layunin ng programa para matulungan ng ating mga coconut farmers. Tinalakay din po ang mga benepisyong maaaring matanggap ng mga kooperatiba once po na sila ay maging bahagi ng programa, pati na rin yung iba't ibang mga products na maaari pong mabuo gamit ang mga iba't ibang mga pasilidad. At syempre, para maging member, kailangan na malaman din yung mga kinakailangang documents, mga requirements para po maging benepisyaryo ng SPF. At syempre, sa mga nakamiss po ng ating episode na yan, maaari po ninyong balikan ang episode po na ito sa mga replay natin sa ating YouTube channel. At syempre, gayon din, i-add ko na rin yung mga social media accounts po. Ang Facebook, of course, ang Instagram natin at Radyo Agri 90.1 FM. So, lahat din po ng mga previous episodes natin, especially our program Coco Talk, ay maaari nyo pong mapanood sa YouTube channel po natin.
Mhm. Yan. Samantala, ang aming guest naman sa ating episode ngayong linggo or Yes. ngayong araw Mhm. ay ibabahagi sa atin kung ano naman ang VCO Processing Center. Yes. Isa ito sa mga pasilidad na ipinamimigay ng ahensya sa ilalim ng programang CFIDP-SPF. Yan, ipinakikilala po namin si Miss Erica Daniel J. Pascual, isang Science Research Analyst mula sa Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division or CTF-FMOD ng PhilMec. Yan. Good afternoon po, ma'am. At maaari po kayong bumati or mag-shoutout po sa atin pong mga karadyo agri ngayong hapon. Okay po. Thank you po sa pagbate, Miss Badet, Miss CJ. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa Radyo Agri, sa ating pong mga kasamahan dito sa PhilMec. Siyempre po sa ating ding mga kasamahang implementing agencies at lalong-lalo na po sa ating mga magsasakang magniniyong. Yan. Ayan, shoutout sa ating mga coconut farmers. Ayan, so ngayong hapon po ay pag-uusapan naman natin ng mga mahalagang impormasyon tungkol po sa Virgin Coconut Oil or VCO Processing Center. So sa pamamagitan po kasi nito ay maibabahagi natin sa ating mga karadyo agri, lalo na sa mga interested po na mga coconut farmer cooperatives, kung ano yung mga serbisyong maaaring maibigay sa kanila ng mga pasilidad na ito. So, ready ka na ba, Ma'am Daniel, for our Q&A portion this afternoon? Yes, ready na po. So, para po sa ating unang tanong, Ma'am Daniel, ano po ba itong Virgin Coconut Oil o yung VCO Processing Center natin? So, ang VCO Processing Center po natin or Virgin Coconut Processing Center is isa po ito sa mga pasilidad na ibinibigay po natin sa under po ng CFIDP para po ito sa mga benepisyaryo natin na mga coconut farmers. Yes po. Sa tulong din po ng mga implementing agencies natin tulad po ng DPWH, PCA po at iba pa. Ito pong sa pasilidad po na ito dito natin pinoproseso yung virgin coconut oil po natin. Mula po ito sa sariwa tapos matured coconut po dapat yung gagamitin natin. Gamit po yung mga advanced machineries and equipment na ipinamimigay po natin sa mga beneficiary natin. Yes. Yung ano naman po nito, wala po siyang, yung process po nito is natural lang naman and wala po siyang mga halong chemical. Wow, Yes okay. po. So para po ma-sustain yung natural na lasa ng nyug natin. Yes. Sa mga ano naman po, dito po sa facility natin, meron po tayong yung mga equipments po natin. Kasama po dito yung mga centrifuge po na ibinibigay. Dito yung mga dehusking tool, washing beans, kasama po dito. Okay. So, yung lahat ng kailangan para makapag-produce ng natural at talaga sabi walang halong chemical, 'di ba, na mga virgin coconut oil. Kasi actually marami ng mga benefits actually at kumbaga isa yung VCO sa mga pinakatalamak na product actually from coconut. Lalo na marami sa atin yung mga skin conscious na, 'di ba? Ginagamit na siya as part of the skincare regimen nila. Tapos most of the products and even cosmetics, if I'm not mistaken, meron na siyang component ng mga VCO. Yes po. Yun. Tapos not to mention yung health benefits din niya. Yun. Ayan, gaya ng nabanggit ni Ma'am, ang product nga ng VCO Processing Center ay virgin coconut oil. Yes. Ano naman po yung characteristic nitong virgin coconut oil na process Yes. through the facility na pinamimigay ng No, Phil. PhilMec? So, sa ngayon po, wala pa po kasi tayong facility na nag-operational. Okay, Yes okay. po. Pero ang inaasahan po natin na magiging produkto po nito is yung malinaw po siya at wala pong makikita na ibang kulay doon sa VCO natin. Okay. Then at temperature po yung Yes. ng VCO natin at room temperature. Okay. Ay, mali po pala. Sorry. It's okay, ma'am. Okay lang. At 26 degrees Celsius po. Okay, Mapapansin na po natin na siya ay nagsosolid. So, ito po yung karaniwan nating na sinasabi na parang
natutulog yung mantika. Oo, Yes, kasi yung oo. talagang matigas. Oo, yun, oo. So, kung na-imagine nyo po yung mantika na kapag na-expose, nailagay sa isang malamig na ano, or malamig yung panahon actually. So, color white. Oo, color white siya. Tapos, parang Parang solid na po nakasolidify talaga siya. yung Oo, na alugin mo pa siyang gano'n, no? O kaya may iba't ibang ano para uminit, tapos kumbaga mag-liquefy ulit siya. Yun. So, ganun basically yung itsura ng VCO. Ayun. So, syempre po, ang VCO ay isa sa mga facilities na pinamimigay nga po ng ating ahensya. So, specifically, Ma'am Daniel, ano po yung mga objectives naman ng pagkakaroon po ng isang VCO or Virgin Coconut Oil Processing Center? Siyempre po, yung unang-unang layunin po ng VCO Processing Center na to, ito pong enterprise na to, is yung matulungan po natin yung mga magsasaka natin na magniniyog o kaya ito pong mga coconut farmers cooperative natin. Para po doon sa kooperatiba po natin, layunin po natin na masigurado na meron po silang access sa mga mas magandang market prices. Yes po. Tapos po, makapagpa-develop po sila ng mga makabagong coconut-based products at mapalakas po yung market competitiveness nila. Syempre. Tama. Oo, totoo din. Yan. Isa pa po kasi sa layunin po is yung mapataas po yung kita ng kooperatiba through VCO production and gamit po yung shared processing facility natin. Para naman po sa mga magsasaka natin, isa po layunin is mapataas po yung kita nila ng 1 peso per piece po na maibenta nila. Wow, okay. Opo. Siyempre po nais din na ma-enhance po kasi yung kabuhayan nila sa pamamagitan po talaga ng mga advanced na machinery na binibigay. Yes, okay. Yun. So, kumbaga in terms of enterprise at saka andun pa rin yung mismong production sa part ng mga farmers natin. Kasi nga, di ba, lagi nating naririnig or lagi din na-mention na backbone ng ating economy ang mga farmers. And lahat ng klase ng mga crops, di ba? And of course, that includes coconut. At malaki din kasi yung nagiging kita ng mga coconut farmers natin, lalo na when it comes to import and export. Pero syempre, iba pa rin kapag may other products pa, like the VCO. So, ibig sabihin po ba ay may pwede ding mag-venture sa ibang products yung pag meron po silang VCO processing center. Yan. Kagaya ng nabanggit nyo is ang goal naman is to parang mapataas din yung kita nila. Oo. Another product sila, parang ganon. Pwede po sila, ma'am, na tawag dito, may magkaroon pa po ng ibang products. Since sa pag-process po kasi ng VCO natin, hindi lang naman po kasi ito yung mapoproduce natin na produkto. Okay. That's good news kasi mas mama-maximize yung mga facilities, yung mga machineries under ng processing center na yun. So, meron pa ba tayong ibang next question pa tayo, Ma'am CJ? Ano po ang ma-offer naman itong facility in terms of the economic value, kagaya nung nabanggit niyo na po kanina, and the quality, syempre, and versatility? Syempre po sa economy po natin, ang ma-offer po niya talaga is magkakaroon po ng malaking kita itong mga cooperatives and yung coconut farmers natin. Yan. Hindi dapat mawala kasi yan. Yes po. Then aside po doon, syempre, pagka po nagkaroon na po sila ng ito pong mga facility, makakapag-generate na din po siya ng mga trabaho para sa iba nating farmers. Yes Totoo, po. totoo. Kasi kakailanganin niya ng additional na manpower. Kasi hindi naman po pwede mag-function lang yung machinery, yung facility ng mag-isa niya, di ba? Oo. So, mahalaga pa rin. At saka yung supervision talaga ng tao. Napaka-importante rin, especially sa quality control, lalo-lalo na nung finished product. Kailangan ma-ensure natin na malinis paglabas. Yes, hygienic. Lalo na nga, di ba, nabanggit ko kanina, pinapahid na natin halos kung saan-saan ang VCO. I think may mga components din in terms of food. Hindi ko ganun ka-sure ha. Pero yun, syempre bilang ang coconut ay isa sa mga part din ng mga cuisines din natin. So, kumbaga in general ay talagang we have to make sure na hygienic and safe talaga sa lahat ng aspect yung mga products natin. Like the VCO. Yun.
Sa quality and versatility naman, ma'am. Sa quality and versatility po, syempre po, dapat ang mapoproduce na product ng ating DCO Processing Center is pasok po sa FDA standards po Yes. natin. Yes po. Para masigurado po natin na una, quality siya. At the same time, malinis po yung gagamitin natin. Sabi nyo nga po, ay ginagamit na natin kung saan-saan. Totoo. Ang Yun. DCO. So at least may dadaanan siyang process, and of course the legality through the Food and Drug Administration or the FDA. Yan. So for our next question naman po, Ma'am Daniel, pwede niyo po bang ibahagi naman sa amin this time kung ano-ano po yung mga potential benefits ng pagkakaroon po ng facility na ito? Yan. Katulad po nung nasabi ko nga kasi kanina, ang talaga pong benefit dito is yung kita po at yung trabaho na ma-generate po para sa mga farmers po natin. Pangalawa po is yung patas na presyo po para sa mga magsasaka. Okay, yes. Very important Yes din yun. po. At higit po sa lahat kasi masusuportahan po nito yung sustainable coconut farming para po sa ikakabuti din ng community. Oo. So, everything will follow kasi once na ma-sustain kasi siya, it means mas, kumbaga, continuous din ng kita, continuous din ng operation. So, may trabaho, may kita. Economically speaking, okay tayo, kumbaga check tayo. Tapos yung nabanggit din ni Ma'am Daniel kanina, Ma'am CJ, na in terms of market competition, kaya na nating sumabay. Oo, makikipagsabayan po. Yes, oo. And of course, not only in terms of the product, pero in terms of the technology. Yes. Yes Diba? po. Kasi na-mention mo kanina din, Ma'am Daniel, na advanced. Yes Yung po. mga machinery, yung mga technology Ito na po kasi yung mga binibigay nga po natin na mga machines and equipment na yun po, centrifuge process na po kasi ang gagamitin nila. So, meron na po siyang makasama na extractor, yung vibrating screens, and yung mga automatic liquid filling machines natin po. Yun. Ibig sabihin, mas madali na po yung proseso na to kaysa sa Yes mga po. process before. Halos ang manual na lang po nilang gagawin is yung pag-pair po nung pairing and yung cutting na lang po nung meat. And then lahat po ay And machines na lang na. po yung iba. Okay. So, mas mabilis din ang pagpuproduce ng products kapag gano'n. At may ensure din yung in terms of consistency, Ma'am CJ. Yes. Diba? Kasi Kasi, systematic yung oo, process. totoo. Systematic siya. At the same time, may ensure natin na pantay-pantay lang siya pag lumabas siya as a finished product. Yun. So, ipopromote ko lang din muna yung ating mga social media accounts o ang ating Facebook, X, Instagram at YouTube po ay i-follow niyo lang po kami at Radyo Agri 90.1 FM. So, sa mga ka-Radyo Agri po natin na maaring ngayon pa lang tumutok, hindi nila naabutan yung first few minutes po ng ating kwentuhan, pwede po ninyong i-replay ang ating episode sa YouTube channel po natin. So, hopefully before this weekends ay mai-upload na po at para mapanood na ating mga ka-Radyo Agri. At syempre, sa mga katututok lang po via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM Filmec at sa atin po 90.1 FM po na frequency channel sa ating radyo. Ayan, magandang araw po sa inyo. At sana po ay may mga nagiging learnings na kahit papano, lalo-lalo na yung mga coconut farmers natin. Oo, meron na sila mga potential idea na hindi na lang magtatapos sa usual products na mga coconut ang maaari po ninyong makuha, but of course with the help of CFIDP through the processing centers like the VCO po ay may ensure natin na mas marami pa pong produkto yung ma-generate po natin. Sa tulong po yan of course ng Filmec at iba pa po nating mga implementing agencies. Yan. So, for our next question na, Ma'am CJ? Pwede niyo po bang i-share naman ang halaga ng Ayan. facility at ng mga equipment itong DCO Processing Center? Kasi for sure, yung idea na to na sobrang laki niyang project is parang baka hindi sila aware na free pala to na pinapimigay. Yun yung magandang emphasis natin dyan sa mga magiging beneficiary natin. It's for free. Basta, yung nabanggit ni Sir Andy, ma-meet yung mga requirements, yung process ay dumaan sa tama, and yung screening na yun. Sige pa, Ma'am Daniel.
So, yung total cost po kasi ng VCO Processing Center natin is 29 million pesos po. Okay. So, separate, ano na po yon yung building and then po yung equipment. Yes po. 19 million po ang nakaalat para po sa building and then another 10 million naman po for the equipments and machines. Okay. So, yun na yun. And for sure, mag-exceed pa yun kasi may mga tao na involved. Like, may Yes. assistance from the agency pa din, di ba, throughout. Totoo. Yes po. Ang nabanggit po ni Sir Andy, parang 3 years na merong Yes po, assistance. assistance Yes, dito oo. po sa atin. Then, after po nung 3 years, ang alam ko po ay pwede silang mag-request ulit. Oh, okay. So, So, pwedeng continuous. oo. May ano pa rin talaga, assistance pa Oo. rin. Kahit gano'n nakatagal. yes. Kumbaga, hindi lang magtatapos sa pamimigay natin ng equipment and at the same time, yung mismong facility itself, but tuloy-tuloy yung service ng ating mga kasamahan, lalo sa mga cluster offices din natin na nakaantabay dahil naalala ko rin, sabi rin ni Sir Andy, maraming experts actually na makakatuwang yung ating mga cooperatives, yung mga coconut cooperatives and farmers para hindi rin sila ma-overwhelm kasi while syempre yung 29 million pesos is 29 million pesos worth of the building and the facility, pero syempre what's next after that is kailangan makapacitate din po natin yung ating mga beneficiaries and Siya yung pa masustain. No? yes, the sustainability. Kaya, kumbaga, hindi po pwedeng hanggang doon lang na maipamigay natin din. Tapos na, bye-bye, ganun na lang tayo, di ba? So, naka ano pa din po, tuloy-tuloy pa rin ang service. Of course, sa team nila, Ma'am Daniel, sa buong CTF, FMOD, ay nakatutok pa din po para alalayan yung mga Yes po. beneficiaries For 3 natin. years po yan, yung mga Yes. clusters po namin and other supporting divisions po is naka-antabay naman po, naka-assist talaga sa kanila. Totoo. Para po ma-make sure na for the next 3 years, sustainable po si cooperative. Hindi lang po natin sila pababayaan basta-basta. Yes. Oh, pero iba pa rin yun talagang, syempre sa loob ng 3 years, malaking percentage na yung in terms of the knowledge, yung capacity nila to operate, to maintain, to sustain yung SPF na ito. Not just only VCO, pero iba pang mga SPF na mapag-uusapan natin sa mga susunod na episodes natin. Ayan. So, for our next question naman po, Ma'am Daniel, ayan, pwede niyo po ba i-share sa amin kung may mga recipients na po ng processing center na to, and if there's any po, saan-saan lugar na po tayo nakapagbahagi nito, and ano-ano po, sino-sino po yung mga farmer or coconut farmer cooperatives po natin dito. Tamang-tama po. Gagaling ko lang po nitong last 3 days sa isa sa mga facilities po natin dito sa Philippines. Isa po dito yung sa Aklan po. Yun. So, fresh from Aklan si Ma'am Yes po. Daniel. Sa Yes. ngayon po, meron po tayong 3 na naitayo po na VCO processing facilities. Yun nga po yung isa sa Aklan, yung sa Ilocos Norte po, and then yung sa Bohol po. Wow. Okay. Sa mga super gagandang lugar. Oo nga. Actually, may mga naisip ko, may mga tourist spots. Pero, oo, kasi talaga ang, of course, ang isa sa mga markets kasi natin dito is, of course, yung mga provinces na mayroong mataas na coconut production. Sa buong Pilipinas po ito. Kaya yun, good news kasi may 3 VCO processing centers na tayo and more to come. For sure, Ma'am Daniel. Ayan. So, kumusta naman, Ma'am, yung naging pagbisita po ninyo dun sa VCO sa may Aklan po nitong nakaraang araw? Ngayon po ay ongoing po kasi ang installation ng mga machines and equipment doon. So assist po tayo Yes. sa supplier po natin doon. At the same time po sa ating cooperative kung ano pa po yung kailangan nila doon sa facility. But so far, so good naman po. Yes Tuloy-tuloy ang po. installation natin. About yung Yun. sa ano po? Yun sa existing Ilocos sa Norte, Ilocos. oo. Tsaka sa Bohol po. Sa Ilocos po kasi and sa Bohol, natapos na po kasi ang installation nito. So, for testing na po ang mga machines and equipment. Wow, yes. po. Okay. Ibig sabihin, pag for testing na po, ilang months pa before mag-operate naman yung isang facility. As soon po na okay na po yung makita po natin na maayos na yung machines and equipment, talagang functional na siya, pwede na pong mag-operate si cooperative. Usually,
Sa estimate nyo yun, Opo. gaano Gaano katagal? po Like, katagal? ilang months? Mm, Ganon. meron na po kasi kami, sideline ko lang po. Yes ma'am, sure po. Na-testing po sa Mabini, Bohol na White Cobra. As soon po kasi na kita po na okay na, nag-ooperate naman na po sila. Nag-start na sila. Yes po, operational naman na sila. Yun. So, nagagamit na nila yung processing center natin. Ayan. So, dun sa mga nakatutok po, konting sideline din ako. Yan, sa mga nakatutok po sa ating live stream ngayon, we're just experiencing slight technical difficulty po pagdating po sa camera, but our team is working on that po. So, but still, kapit lang po kayo dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ating kwentuhan about the VCO or Virgin Coconut Oil Processing Center. Kasama pa rin po natin, of course, si Ma'am Daniel mula po sa CTFF MOD. Ayan. So, dahil naibahagi na sa atin ni Ma'am Daniel yung iba't iba mga aspects ng VCO and of course, saan-saan na meron. Good news kasi yung tatlo. Meron na tatlo. Ilocos Norte, Aklan, and Bohol. At yung sa Bohol, operational na po siya. Ayun. So, for our... Yes, ma'am. sorry po. Sige po. Yes, ma'am. Yung sa Bohol po is yung White Cobra po. Yung Okay. White operational. Cobra. Yes Oo. po. So, Ibang it's facility, one of ibang the facility pa po STFs. siya. Yes. So, mapag-uusapan din natin yan sa mga susunod na episode. So, with, of course, another expert natin from CTFF MOD, i-share niya sa atin for sure itong processing center na ito. Yan. So, for our last question na, Ma'am CJ? Baka may mga message naman po kayo sa mga gustong maging beneficiaries Yes. nitong facility, specifically yung VCO VCO. Processing Center. So, para po naman kasi sa mga interesado po natin na coconut farmers, inaanyayahan po namin sila syempre na i-take po ito bilang isang opportunity para po sa kanila. Yes. Hindi lang naman po kasi ito isang proyekto, ito po ay investment din para po sa kinabukasan ng ating mga magsasaka sa pamamagitan po ng VCO Processing Center natin. Yan. So, and yun, di ba na-mention mo kanina, Ma'am CJ, is for free. Yes po. Ayun, sobrang libre siya. Let's make the most out of this opportunity. Sabi mo nga, Ma'am Daniel, hindi siya burden. It's a blessing actually. It's a blessing na merong kasamang commitment Yes po. and at responsibility na once na maibigay po ito, provided, syempre, na pasado, kumbaga sa requirements, 'di ba? Ay mapangalagaan ito, masustain, sabi mo nga kanina, Ma'am CJ, para naman sa future din ng ating mga farmers. And syempre, sa susunod na generation din, di ba? Kumbaga, hindi mahinto yung industriya ng coconut. At syempre, from these facilities like the VCO, marami pa tayo ma-produce na mga products. At the best of the best products in terms of quality na talagang panlaban na natin internationally, no? And Yes yun, po. totoo yung, and syempre, Philmec will be always one of the agencies na talagang makakatuwang ng ating mga coconut farmers. Yeah, maybe dadagdag ka pa, ma'am? Yun na po. Okay ba? Sige po. Pero maganda actually na-mention mo, ma'am, na magandang ma-remind yung mga coconut farmers natin na ito ay opportunity. Yes Di ba? At ito ay napakagandang investment para sa lahat ng mga coconut farmers Pero natin. for sure, syempre, magiging siya, sa start nung process ng yes. papers, para baka magiging Medyo hassle nadidiwara. sa kanila. Oo. Kasi madami silang kailangang asikasuhin. Pero, 24 million, right? Yes, so almost 30 million. Yes, yung Yes. ganun kalaki na responsibility din is a big opportunity Yes, para sobra. sa maraming mga coconut farmers natin. Ayun. So, syempre kung may mga questions din siguro yung mga ating tagapakinig at yung ating mga live stream viewers regarding dito sa mga information sa CFIDP, of course, bukas po ang ating ahensya. And syempre kung may mga questions din sila after our airing, pwede silang mag-message din sa ating Radyo Agri Facebook page. We also have the text line 0962-119-7445. At i-forward po natin, of course, kina Ma'am Dania sa kanilang team yung mga questions or concerns din Or nila. pwedeng ma-share natin sa kanila for the next episode. Yes, oo. Diba? Sa mga topics din po that you're interested to know about sa usapin tungkol sa coconut, ayan, pwede po natin mapag-usapan yan. At syempre, yun nga, yung mga cluster offices natin, nakaantabay all the way sa ating mga coconut farmers and cooperatives na nasa malalayong lugar.
Yun. So, with that, Ma'am Daniel, maraming salamat sa time na binigay mo sa amin. Sabi nga kanina ni Ma'am CJ, kagagaling mo ng Aklan sa Yes travel po. mo at napagbigyan mo kami and yung time na binigay mo sa amin. And syempre, sa mga na-share mo sa ating mga listeners, sa ating mga viewers ngayong hapon. So, bago ka namin tuluyan pakawalan, Ma'am Daniel, baka meron pa po kayong gustong batiin or pasalamatan. At kung may mga karagdagang information pa po kayong nais na ibigay sa ating mga coconut farmers and cooperatives sa mga nanonood at nakikinig po ngayon. Para po sa mga coconut farmers and coconut cooperatives po natin, pwede po sila, kung interesado po sila, na makapag-avail po nung programa po na ito, lalo po itong VCO Processing Center natin. Maaari lang po sila na mag-comply or magpasa po ng mga minimum requirements na nabanggit po last with Sir last Andy, episode. yes po, or mag-contact po sila with the regional focal. Yes po. Yun. At bumabati din po Yes ako po. Yes ma'am, shout out mo sa na. mga kasamahan ko po dyan sa CTF, dito po sa main office po natin, and then sa Luzon, Visayas, Mindanao po na mga kasamahan natin. And then, syempre po, finabati ko din po yung family ko and yung partner ko po. Yan. Shout out. Magandang araw. Ayan. So, with that, Ma'am CJ? Maraming salamat po sa pakikinig. Muli ako si CJ at kayo ay tumutok sa Coco Talk, usapang Shared Processing Facilities. Ito ay tuwing Webes po yan, mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ang programa kung saan ating tatalakay ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan, integrated processing of coconut and downstream products o shared facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Yan. Nagkasama po ni Miss CJ. Ako pa rin po ang inyong nakasama, Badef, dito po sa programang Coco Talk. At samahan niyo po kami sa mga susunod pang mga episodes dahil marami pa tayong makakakwentuhan at marami pa tayong malalaman tungkol sa SPF at iba pang components actually ng ating CFIDP. At syempre po again, ang ating Facebook, X, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. Our text line 0962-119-7445. So catch us up sa ating next episode. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmic. Kasaganaan para sa bayan. Bye for now!